Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan, may isang matandang magsasaka na kilala ng lahat sa pangalang Tatay Eman. Hindi siya mayaman. Sa katunayan, isa siya sa pinakamahihirap na tao sa kanilang lugar. Ang kanyang maliit na kubo ay yari sa lumang kawayan at pawid na ilang ulit ng nilamon ng bagyo at muling itinayo sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Sa edad na 62 taon, bakas na sa kanyang mukha ang mahabang pakikipaglaban sa buhay. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at puno ng kalyo dahil sa walang humpay na pagtatrabaho sa bukid. Ang kanyang balat ay maitim dahil sa matinding init ng araw na matagal na niyang kasama sa paghahanap buhay. Kasama niya sa buhay ang kanyang asawa na si Aling Rosa, isang mabait at masipag na babae na hindi kailanman nagreklamo sa kabila ng kanilang kahirapan. Mayroon silang 2 anak na sina Joel at Lina. Si Joel ay 21 taong gulang at tumutulong sa bukid kapag walang pasok. Samantalang si Lina naman ay 18 taong gulang at nangangarap na maging guro balang araw. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pangarap, tila hindi sila pinapaboran ng kapalaran. 3 sunod-sunod na taon nang hindi naging maganda ang ani ni Tatay Eman. Noong unang taon, sinalanta ng matinding bagyo ang kanilang taniman. Noong 2 taon, tinamaan ng peste ang kanilang mga palay. At noong 3 taon, dumating ang matinding tagtuyot na halos pumatay sa lahat ng kanilang itinanim. Dahil dito, lumaki ng lumaki ang kanilang pagkakautang. Halos gabi-gabi ay hindi makatulog si Tatay Eman. Nakaupo lamang siya sa harap ng kanilang kubo habang pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan. Iniisip niya kung paano niya mapapakain ang kanyang pamilya sa mga susunod na buwan. Isang gabi, lumapit sa kanya si Aling Rosa. "Hindi ka pa rin ba matutulog?" Mahinang tanong nito. Napabuntong hininga si Tatay Eman. "Paano ako matutulog kung wala na tayong maihahain bukas?" Umupo si Aling Rosa sa kanyang tabi. "Tatay ng mga bata, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi tayo pababayaan ng Diyos." Ngumiti ng bahagya si Tatay Eman. Ilang dekada na niyang naririnig ang mga salitang iyon mula sa kanyang asawa. At sa bawat pagkakataon, tila nabibigyan siya ng lakas upang magpatuloy. "Salamat, Rosa. Magiging maayos din ang lahat." Hindi na nagsalita si Tatay Eman. Sa halip ay tumingala siya sa langit. Tahimik siyang nanalangin. Hindi para yumaman, hindi para maging makapangyarihan, kundi para lamang magkaroon ng sapat na pagkain ang kanyang pamilya. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi pa sumisikat ang araw nang bitbitin niya ang kanyang lumang asarol. Kailangan niyang puntahan ang isang bakanteng bahagi ng kagubatan malapit sa ilog. May balita siyang mataba ang lupa roon. Baka sakaling maaari niyang taniman yon ng mga gulay upang magkaroon sila ng dagdag na kita. Matagal niyang nilakad ang daan. Habang lumalalim siya sa kagubatan, lalo niyang napapansin ang katahimikan ng paligid.
Tanging mga huni ng ibon at lagaslas ng tubig mula sa ilog ang maririnig. Nang makarating siya sa lugar, agad niyang sinimulan ang paglilinis ng lupa. Inaalis niya ang mga damo at maliliit na ugat na nakaharang. Halos tanghali na nang maramdaman niya ang matinding pagod. Umupo muna siya sa lilim ng isang malaking puno. Kinuha niya ang baong tinapay na ibinigay ni Aling Rosa. Habang kumakain, napansin niya ang isang kakaibang bagay malapit sa mga ugat ng puno. May bahagyang kumikislap sa ilalim ng lupa. Noong una ay inakala niyang piraso lamang iyon ng bubog. Ngunit nang tamaan muli ng sinag ng araw, lalo itong kumislap. Nagtaka siya, tumayo siya, at dahan-dahang lumapit. Kinuha niya ang kanyang asarol at marahang hinukay ang paligid. Ilang minuto siyang naghukay. Hanggang sa may matigas siyang bagay na natamaan. Inalis niya ang mga natitirang lupa. Laking gulat niya nang makita ang isang lumang bote. Hindi ito ordinaryong bote. Gawa ito sa kakaibang salamin na tila kumikislap kahit walang direktang liwanag. May mga ukit din itong hindi niya maintindihan. Parang sinaunang mga simbolo. Anong klase bote ito? Bulong niya. Pinunasan niya ito gamit ang kanyang panyo. Lalong luminaw ang mga ukit. Sa kabila ng edad ng bote, tila hindi ito nasira o nabasag. Napakaganda nito. Napaisip si Tatay Eman. Maaaring may halaga ito. Baka mabili ng mga kolektor sa bayan. Maingat niya itong inilagay sa kanyang sako. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Ngunit buong maghapon ay hindi mawala sa kanyang isip ang kakaibang bote. May kung anong misteryo rito na hindi niya maipaliwanag. Pagsapit ng hapon ay nagpasya na siyang umuwi. Pagdating sa kanilang kubo, agad siyang sinalubong nina Joel at Lina. Tay, may nakita po ba kayong magandang taniman? Tanong ni Joel. Oo. Maganda po ba ang lupa? Mukhang maganda naman. Napansin ni Lina ang sako ng kanyang ama. Ano po iyang dala ninyo? Ngumiti si Tatay Eman. Inyo na lang tingnan. Kinuha niya ang bote at inilapag sa mesa. Napatitig ang buong pamilya. Ang ganda naman yan, sabi ni Lina. Parang antigong gamit, dagdag ni Joel. Lumapit si Aling Rosa. At gaya ng iba, napahangarin siya sa kakaibang anyo ng bote. Saan mo nakita ito? Nakabaon sa ilalim ng isang puno sa kagubatan. Tahimik silang nagmasid. May kakaibang pakiramdam na bumabalot sa silid. Parang may misteryosong enerhiya na nagmumula sa bote. Ngunit walang sino man ang nagsalita tungkol dito. Pagkatapos ng hapunan, ay inilagay ni Tatay Eman ang bote sa isang maliit na estante malapit sa bintana. Doon niya balak itago ito pansamantala. Maaari niya itong dalhin sa bayan sa susunod na linggo upang maipatingin. Makalipas ang ilang oras ay natulog na ang buong pamilya. Tahimik ang gabi. Marahang umiihip ang hangin. Maliwanag ang buwan. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang nagising si Tatay Eman. Hindi niya alam kung bakit. Parang may kung anong tumatawag sa kanyang pansin. Dahan-dahan siyang bumangon at doon niya nakita ang isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang mahiwagang bote sa estante ay naglalabas ng banayad na gintong liwanag.
Hindi ito maliwanag, ngunit sapat upang mapansin sa madilim na silid. Napakurap siya. Inakala niyang nananaginip lamang siya. Ngunit nang muling tumingin, naroon pa rin ang liwanag. Mas malinaw, mas buhay. Unti-unti siyang lumapit. Habang papalapit siya, lalo niyang napapansin ang mga simbolong nakaukit sa bote. Isa-isang nagliliwanag ang mga ito. Parang may nabubuhay na enerhiya sa loob. Nang akmang hahawakan niya ito, biglang huminto ang pagliwanag. Bumalik sa dati ang bote. Tahimik, misteryoso, at tila walang nangyari. Napatayo si Tatay Eman ng ilang minuto. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nakita, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ordinaryong bote ang kanyang napulot. At pakiramdam niya, simula pa lamang iyon ng isang pambihirang pangyayaring magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi agad nakatulog si Tatay Eman matapos niyang makita ang kakaibang pagliwanag ng bote. Ilang beses niyang pinagmasdan iyon mula sa kanyang higaan. Ngunit hindi na muling nagliwanag ang mga simbolong nakaukit sa salamin. Nanatili itong tahimik at tila ordinaryong bagay lamang na nakapatong sa lumang estante. Sa huli ay nanaig ang kanyang pagod. Unti-unti siyang nilamon ng antok. Ngunit kinabukasan, pagmulat pa lamang ng malamamang ng kanyang mga mata, agad niyang naalala ang nangyari. Mabilis siyang bumangon. Lumapit siya sa estante. Naroon pa rin ang bote. Walang pagbabago sa anyo nito. Maingat niya itong kinuha at pinagmasdan sa liwanag ng umaga. Mas malinaw na ngayon ang mga kakaibang ukit. Parang mga sinaunang simbolong hindi niya mabasa. May mga hugis na kahawig ng mga bituin, buwan, dahon, at mga alon. Hindi niya maintindihan kung ano ang kahulugan ng mga iyon. Tay, bakit parang pinag-aaralan mo iyang bote? Tanong ni Joel na bagong gising. Napalingon si Tatay Eman. Wala naman, pinagmamasdan ko lang. May halaga kaya yan? Ewan ko. Lumapit din si Lina. Pwede bang dalhin natin sa bayan? Baka may makakilala. Tumango si Tatay Eman. Kapag may pera na tayo para sa pamasahe. Hindi na sila nag-usap pa. Marami silang kailangang gawin sa araw na iyon. Muling nagtungo si Tatay Eman sa bagong lupang balak niyang taniman. Bitbit niya ang kanyang asarol at ilang binhing itinabi nila noong nakaraang anihan. Habang naglalakad, hindi mawala sa kanyang isip ang mahiwagang bote. Paulit-ulit niyang inaalala ang pagliwanag nito. Ngunit bilang isang praktikal na tao, pinilit niyang huwag pagtuunan ng pansin ang bagay na hindi niya maipaliwanag. Mas mahalaga ang paghahanap ng pagkain para sa kanyang pamilya. Pagdating sa lupaing kanyang lilinangin, agad siyang nagsimulang magtrabaho. Mainit ang araw. Mabigat ang trabaho. Ngunit hindi siya tumigil. Lumipas ang mga oras. Pagsapit ng tanghali, ay naramdaman niya ang matinding pagod. Umupo siya sa lilim ng puno kung saan niya natagpuan ang bote. Napatingin siya sa paligid. Tahimik ang kagubatan. Payapa, ngunit sa kabila nito ay nakaramdam siya ng kakaibang kalungkutan. Naalala niya ang mga problema nila sa bahay, ang mga utang, ang kakulangan sa pagkain, ang pangarap ni Lina na makapag-aral. Ang pagnanais ni Joel na magkaroon ng sariling bukid balang araw. Napabuntong hininga siya. Kung sana man lang
ay magkaroon kami ng sapat na pagkain araw-araw. Bulong niya. Hindi ko hinihinging yumaman kami. Sapat na sana ang hindi magutom ang pamilya ko. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi yon ng malakas. Marahil ay dala lamang ng kanyang pagod at pangamba. Ilang sandali pa ay tumayo na siya at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Hindi niya napansin na sa loob ng sako niyang nakasabit sa puno, kung saan nakalagay ang mahiwagang bote, ay bahagyang nagliwanag ang mga simbolo nito. Pagsapit ng gabi, ay umuwi siyang pagod na pagod. Pagdating sa bahay, nagulat siya. May mabangong amoy na sumalubong sa kanya. Napahinto siya sa may pintuan. "Tay!" Masayang tumakbo si Lina. "Anong nangyari?" tanong niya. Ngumiti si Lina. "May himala yata." Napakunot noo si Tatay Eman. "Ano?" Pumasok siya sa loob. Lalong lumaki ang kanyang mga mata. Sa ibabaw ng mesa ay may iba't ibang pagkain. May bigas, may gulay, may ilang pirasong isda. May mga prutas pa. Napalingon siya kay Aling Rosa. Saan nang galing ang lahat ng ito? Maging si Aling Rosa ay halatang naguguluhan. "Hindi namin alam." "Ano?" "Hindi talaga namin alam." Nagtinginan silang lahat. Pagkatapos ay nagsalita si Joel. "Kaninang hapon, may dumating na kariton." "Kariton?" "Opo." "May tao bang kasama?" "Wala. Imposible." "Yun po ang totoo." Tahimik na nakinig si Tatay Eman. Paglapit namin, nakalagay na ang lahat ng pagkain ito. "May sulat?" "Wala." "May pangalan?" "Wala rin." Napakamot sa ulo si Tatay Eman. Hindi niya maintindihan sino ang magbibigay ng ganoon karaming pagkain ng walang dahilan. At bakit sa kanila? Isa sila sa pinakamahirap na pamilya sa baryo. Wala silang mayamang kamag-anak. Wala silang kakilalang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay. Habang iniisip niya iyon, kusang napunta ang kanyang tingin sa bote sa estante. Tahimik lamang itong nakapatong. Ngunit biglang bumalik sa kanyang alaala ang kanyang sinabi sa kagubatan. "Kung sana man lang ay magkaroon kami ng sapat na pagkain araw-araw." Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi maaaring magkaugnay ang mga iyon. Isa lamang iyong pagkakataon. Nagkataon lamang. Ngunit kahit anong pilit niya sa sarili, hindi mawala ang duda sa kanyang isip. Lumipas ang mga araw. Patuloy ang kanilang pamumuhay. Ngunit napansin ni Tatay Eman na tila nagbabago ang takbo ng kanilang kapalaran. Ang mga itinanim niyang gulay ay mabilis tumubo. Mas malulusog ang mga ito kumpara sa inaasahan niya. Maging ang lupa ay tila naging mas mataba. Samantala, may ilang kapitbahay na kusang tumulong sa kanila. May nagbigay ng mga punla. May nagpahiram ng gamit sa bukid. May nag-alok ng trabaho kay Joel. Parang unti-unting nagbubukas ang mga pagkakataon para sa kanilang pamilya. Ngunit higit sa lahat, napapansin ni Tatay Eman ang kakaibang ugali ng bote. Tuwing gabi, minsan ay bahagya itong kumikislap. Minsan naman ay nagliliwanag ang ilang simbolo. At sa tuwing mangyayari iyon, may mabuting bagay na sumusunod kinabukasan. Sa una, ay ayaw niya itong paniwalaan. Ngunit habang tumatagal, lalo siyang nahihirapang itanggi ang koneksyon. Hanggang isang gabi, isang pangyayaring tuluyang nagpayanik sa kanyang paniniwala. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Humahampas ang hangin sa kanilang kubo. Nagising si Tatay Eman dahil sa tunog ng kulog.
Nang bumangon siya upang tingnan ang bubong, muli niyang nakita ang bote. Ngunit iba ito ngayon. Hindi lamang simpleng liwanag ang lumalabas dito. May umiikot na gintong sinag sa loob ng salamin. Parang may buhay. Parang may enerhiyang naghihintay na makalaya. Dahan-dahan siyang lumapit. At sa unang pagkakataon, malinaw niyang narinig ang isang tinig. Hindi ito malakas. Hindi rin ito nakakatakot. Parang hangin lamang na bumubulong. Ngunit sapat upang marinig niya. Ang puso ng tao ang tunay na susi. Napaatras siya. Nanlamig ang kanyang katawan. Mabilis siyang napalingon sa paligid. Ngunit lahat ng kasama niya ay mahimbing na natutulog. Wala nang ibang tao sa loob ng bahay. Muli niyang tiningnan ang bote. Tahimik na naman ito. Parang walang nangyari. Ngunit sigurado siya sa kanyang narinig. Hindi yon guni-guni. May tinig. May nagsalita. At ang mas nakapagtataka, tila alam ng tinig ang laman ng kanyang puso. Napalunok siya. Unti-unti nang nabubuo sa kanyang isip ang isang nakakatakot na posibilidad. Paano kung ang bote ay tunay na mahiwaga? Paano kung ito ang dahilan ng mga biyayang biglang dumarating sa kanilang pamilya? At kung totoo iyon, ano pa kaya ang kapangyarihang nakatago rito? Sa labas ng kanilang kubo ay patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ngunit sa loob ng puso ni Tatay Eman, may mas malaking bagyong nagsisimulang umusbong. Isang misteryong magdadala sa kanya sa landas na hindi niya kailanman inakalang tatahakin. Magdamag na hindi nakatulog ng maayos si Tatay Eman. Paulit-ulit sa kanyang isip ang tinig na kanyang narinig. Ang puso ng tao ang tunay na susi. Maikli lamang ang mga salitang iyon, ngunit tila may malalim na kahulugang nakatago sa likod nito. Pagsikat ng araw, ay agad siyang bumangon. Tahimik siyang lumapit sa estante kung saan nakapatong ang mahiwagang bote. Naroon pa rin ito. Walang pinagkaiba sa dati. Kung may ibang taong makakakita rito, marahil ay iisipin lamang nilang isa itong lumang antigong bote. Ngunit para kay Tatay Eman, alam niyang may lihim itong itinatago. Maingat niya itong kinuha. Sinuri ang bawat bahagi. Hinaplos ang mga ukit. Ngunit wala siyang natuklasan. Tahimik lamang itong nakahimlay sa kanyang mga kamay. Tay, napalingon siya. Si Lina iyon. Kausap mo ba yang bote? Bahagyang napangiti si Tatay Eman. Hindi naman. Napapansin ko kasi. Parang lagi mo na iyang hawak. Hindi agad sumagot si Tatay Eman. Pagkatapos ng ilang sandali ay ibinalik niya ang bote sa estante. May mga bagay lang na hindi madaling maintindihan. Naguluhan si Lina, ngunit hindi na nagtanong. Lumipas ang ilang araw. Patuloy ang magandang takbo ng kanilang buhay. Lumalaki ng mabilis ang mga gulay na itinanim ni Tatay Eman. Masagana ang ani. Mas malalaki ang bunga. Mas sariwa ang mga dahon. Napansin ito ng ibang magsasaka sa baryo. Isang umaga, dumalaw ang kanilang kapitbahay na si Mang Lito. Isa rin siyang magsasaka. Eman, anong pataba ang ginagamit mo? Napakamot sa ulo si Tatay Eman. Wala namang espesyal. Hindi ako naniniwala. Bakit? Tingnan mo ang mga tanim mo. Napalingon si Tatay Eman sa kanyang taniman. Totoo nga.
Kahit siya ay nagugulat sa bilis ng paglago ng kanyang mga pananim. Parang may hindi nakikitang puwersang nag-aalaga sa mga ito. Nasa sipag lang siguro. Napailing si Mang Lito. Kung sipag lang iyan, dapat lahat tayo ganyan na rin ang ani. Hindi na sumagot si Tatay Eman. Dahil sa totoo lang, hindi rin niya alam ang sagot. Nang gabing iyon ay muli niyang pinagmasdan ng bote. Tahimik ang buong bahay. Natutulog na sina Aling Rosa, Joel at Lina. Tanging siya lamang ang gising. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang lumiwanag ang mga simbolo sa bote. Mas maliwanag kaysa dati. Unti-unting bumalot sa silid ang gintong sinag. Napalunok si Tatay Eman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Sa halip ay lumapit siya at marahang hinawakan ang bote. Biglang uminit ang salamin. Kasunod nito ay isang nakakasilaw na liwanag. Napapikit si Tatay Eman. Pagmulat niya ay nagulat siya. Wala na siya sa loob ng kanilang kubo. Nakatayo siya sa isang malawak na parang. Punong-puno ng luntiang damo ang paligid. Maliwanag ang kalangitan. Ngunit kakaiba ang lugar. Parang hindi bahagi ng kanilang mundo. Tahimik. Napakatahimik. Tatay Eman. Napalingon siya. May isang matandang lalaki na nakasuot ng puting kasuotan. Mahaba ang buhok nito. Mapayapa ang mukha at tila may kakaibang liwanag na nakapaligid sa kanyang katawan. "Sino ka?" tanong ni Tatay Eman. Ngumiti ang matanda. "Ako ang tagapagbantay ng bote." Nanlaki ang mga mata ni Tatay Eman. "Tagapagbantay?" "Oo. Nasaan ako?" "Nasa pagitan ng dalawang daigdig." Hindi agad naintindihan ni Tatay Eman ang ibig sabihin nito. Ngunit alam niyang hindi ito ordinaryong panaginip. Masyadong malinaw ang lahat. Masyadong totoo. Ang bote bang iyon ay mahiwaga? Tumango ang matanda. "Higit pa sa iyong inaakala. Totoo bang ito ang dahilan kung bakit nagbabago ang buhay namin?" "Bahagya." Naguluhan si Tatay Eman. "Bahagya?" Ang bote ay hindi nagbibigay ng biyaya sa sinumang makapulot nito. Kundi, pinipili nito ang taong karapat-dapat. Natahimik si Tatay Eman. "At bakit ako?" Napangiti ang matanda. "Dahil sa iyong puso." Muling bumalik sa isip ni Tatay Eman ang mga salitang kanyang narinig. Ang puso ng tao ang tunay na susi. Ano ang ibig sabihin noon? Dahan-dahang naglakad ang matanda. Marami nang nakahawak sa mahiwagang boteng iyon sa nakalipas na mga siglo. At ano ang nangyari sa kanila? Ang ilan ay naging mayaman. Ang ilan ay naging makapangyarihan. At ang iba naman ay nawala. Napakunot noo si Tatay Eman. Nawala? Dahil nilamon sila ng kasakiman. Natahimik siya. Patuloy ang pagsasalita ng matanda. Ang kapangyarihan ng bote ay hindi para sa mga taong makasarili. Hindi ito nagbibigay ng biyaya para lamang sa sarili. Kaya nitong palakihin ang kabutihan ng isang tao. Ngunit kaya rin nitong palakihin ang kasamaan. Nanlamig ang pakiramdam ni Tatay Eman. Parang unti-unti niyang nauunawaan ang panganib. "Kung ganun, bakit mo ako pinapunta rito?" Dumiretso ng tingin ang matanda sa kanya. "Dahil nagsisimula pa lamang ang iyong paglalakbay." Sa loob ng ilang sandali ay walang nagsalita. Tanging mahinang hangin lamang ang maririnig. Pagkatapos ay muling nagsalita ang matanda. "Makinig kang mabuti, Tatay Eman.
Tumango siya. Ang bote ay may kakayahang tumugon sa tunay na hangarin ng puso. Hiling? Hindi eksakto. Ano ang kaibahan? Ang hiling ay maaaring manggaling sa bibig. Ngunit ang hangarin ay nanggagaling sa kaluluwa. Tahimik na nakinig si Tatay Eman. Kaya nung hiniling mong magkaroon ng pagkain ang iyong pamilya, dumating ang pagkain? Tumango ang matanda. Dahil ang iyong hangarin ay hindi para sa kayamanan, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. Napalalim ang paghinga ni Tatay Eman. Unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat. May limitasyon ba ang kapangyarihan ng bote? Ngumiti ang matanda. Oo. Ano iyon? Hindi nito kayang baguhin ang puso ng tao. Napatigil si Tatay Eman. Hindi nito kayang gawing mabuti ang masama. Hindi nito kayang alisin ang kasakiman. Hindi nito kayang bilhin ang tunay na pag-ibig. Tahimik siyang tumango. Parang may mahalagang aral sa bawat salita ng matanda. Ngunit tandaan mo, ang pinakamalaking panganib ay hindi ang kapangyarihan ng bote, kundi ang tukso na dulot nito. Biglang nagbago ang paligid. Ang luntiang parang ay napalitan ng iba't ibang larawan. Parang mga pangitain. Nakita ni Tatay Eman ang isang malaking bahay. Napakaraming ginto, napakaraming pera, mga sasakyan, mga lupain, lahat ng kayamanang maiisip ng tao. Pagkatapos ay nakita niya ang sarili niyang nakasuot ng mamahaling damit. Napapaligiran ng mga taong yumuyuko sa kanya. Ngunit kakaiba ang kanyang mukha. Malamig, mayabang, at walang bakas ng kabutihan. Nagulat siya. Hindi ako yan. Maaring ikaw, sagot ng matanda. Kung pipiliin mo ang maling landas. Biglang naglaho ang pangitain. Napalitan ito ng ibang larawan. Sa pagkakataong ito ay nakita niya ang baryo. Masaya ang mga tao. Masagana ang mga bukid. May paaralan. May klinika. May mga batang nag-aaral. At sa gitna ng lahat ay naroon siya. Simple pa rin ang kanyang kasuotan. Ngunit masaya ang kanyang mukha. Iyan naman ang maaaring mangyari kung gagamitin mo ng tama ang biyayang ipinagkatiwala sa iyo. Tahimik si Tatay Eman. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang pala para sa kanya ang mahiwagang bote. May mas malaking layunin itong dala. Maya-maya ay nagsimulang lumiwanag ang paligid. Unti-unting naglalaho ang matanda. Teka! Sigaw ni Tatay Eman. Marami pa akong tanong. Ngumiti ang matanda. Darating ang panahon para sa mga sagot. Kailan? Kapag handa ka na at tuluyan itong naglaho. Kasabay noon ay muling sumiklab ang nakakasilaw na liwanag. Napapikit si Tatay Eman. Pagmulat niya ay nasa loob na siyang muli ng kanilang kubo. Nakaupo pa rin siya sa harap ng estante. Tahimik ang gabi. Parang walang nangyari, ngunit alam niyang totoo ang lahat. Dahil sa kanyang kamay ay may isang bagay na wala roon kanina. Isang maliit na gintong butil na kumikislap na parang bituin. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman niya na ang mahiwagang bote ay hindi lamang isang biyaya. Isa rin itong pagsubok. At sa malayong bahagi ng baryo, may isang pares ng matang lihim na nakamasid sa kanilang bahay. Mga matang puno ng inggit. Mga matang naghahangad ng kapangyarihang hindi pa nila nauunawaan. Mula nang mangyari ang kakaibang pangitain, hindi na muling naging pareho
ang pananaw ni Tatay Eman sa mahiwagang bote. Hindi na niya ito tinitingnan bilang simpleng bagay na maaaring magdala ng swerte. Ngayon ay alam niyang may nakatagong kapangyarihan rito. Kapangyarihang maaaring magdulot ng kabutihan o kapahamakan. Depende sa taong gumagamit nito. Dahil dito, naging mas maingat siya. Hindi niya sinabi kahit kanino ang kanyang nakita. Hindi rin niya ikinuwento ang matandang tagapagbantay ng bote. Kahit kina Aling Rosa, Joel at Lina ay nanatili siyang tahimik. Pakiramdam niya ay hindi pa panahon upang malaman nila ang lahat. Ngunit habang sinusubukan niyang ilihim ang misteryo, unti-unti namang napapansin ng buong baryo ang pagbabago sa kanilang buhay. Ang dating tuyong lupa ni Tatay Eman ay naging luntian. Ang kanyang mga pananim ay masagana. Ang kanyang ani ay dumarami sa bawat buwan. Bagamat hindi pa sila mayaman, malinaw na gumaganda ang kanilang kalagayan. At hindi ito nakaligtas sa mga matang puno ng inggit. Sa kabilang bahagi ng baryo ay nakatira si Don Ricardo. Isa siyang mayamang mangangalakal na nagmamay-ari ng malalawak na lupain. Sa loob ng maraming taon ay siya ang kinikilalang pinakamakapangyarihang tao sa lugar. Maraming magsasaka ang may utang sa kanya. Maraming pamilya ang umaasa sa kanyang tulong. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, hindi siya kontento. Lagi niyang nais ang higit pa. Lagi niyang nais ang kontrol sa lahat ng bagay. Isang umaga ay nakaupo siya sa kanyang malaking balkonahe habang umiinom ng kape. Kasama niya ang kanyang katiwalang si Bruno. Naririnig ko ang mga usap-usapan tungkol kay Eman, sabi ni Don Ricardo. Tumango si Bruno. Maraming ang nagtataka. Pati ako. Napatingin si Don Ricardo sa malayo. Paano nangyari na ang isang halos walang makain noon ay biglang nagkaroon ng napakasaganang ani? Wala pong nakaalam. At yan ang gusto kong malaman. Tahimik si Bruno. Kilalang kilala niya ang kanyang amo. Kapag may isang bagay na nakatawag ng pansin dito, hindi ito titigil hanggat hindi niya nakukuha ang sagot. Magpadala ka ng tao. Opo, alamin mo ang lihim ni Eman. Sa mga sumunod na araw, ay hindi alam ni Tatay Eman na may mga matang nakamasid sa kanya. May mga taong lihim na sumusubaybay sa kanyang mga kilos. Pinagmamasdan nila ang kanyang bukid, ang kanyang bahay, at maging ang kanyang pagpunta sa kagubatan. Ngunit wala silang makitang kakaiba. Masipag lamang siyang magtrabaho. Simple ang kanyang pamumuhay. Walang anumang palatandaan ng misteryo. Dahil dito ay lalo pang nainis si Don Ricardo. Hindi maaari, sabi niya habang naglalakad sa kanyang opisina. May itinatago siya. Lumapit si Bruno. Posible pong sinuwerte lang siya. Biglang tumawa si Don Ricardo. Ngunit hindi iyon masayang tawa. 30 taon na akong negosyante. At natutunan ko na walang suwerteng tumatagal ng ganito. Tumigil siya. May dahilan. At hahanapin natin iyon. Samantala, patuloy ang simpleng pamumuhay ng pamilya ni Tatay Eman. Dahil sa masaganang ani, nakapagtabi sila ng kaunting pera. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakabili sila ng sapat na bigas para sa ilang buwan. Nakabili rin sila ng mga gamit
na matagal na nilang kailangan. Masaya si Aling Rosa. Masaya rin sina Joel at Lina. Isang gabi habang kumakain sila ng hapunan, ay nagsalita si Lina. Tay, sa tingin ko makakabalik na ako sa pag-aaral. Napatingin si Tatay Eman sa kanyang anak. Matagal na niyang pangarap iyon para rito. Ngunit dahil sa kahirapan, ay napilitan itong huminto. Magaan siyang ngumiti. Oo. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Talaga po. Oo. Makakabalik ka. Napaluha ang dalaga. Agad siyang yumakap sa kanyang ama. Salamat po, Tay. Tahimik na napangiti si Tatay Eman. Sa mga sandaling iyon, naalala niya ang pangitain ng tagapagbantay, ang paaralan, ang mga batang nag-aaral, ang masayang baryo. Marahil ay nagsisimula ng matupad ang unang bahagi ng pangitaing iyon. Nang gabing iyon ay muling nagliwanag ang mahiwagang bote, ngunit iba ang kanyang naramdaman. Sa halip na kapayapaan, kakaibang kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang hinawakan ang bote. Agad na lumiwanag ang mga simbolo, at sa loob ng kanyang isip ay may isang imahe na lumitaw. Isang lalaking nakatayo sa gitna ng dilim. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit ramdam niya ang matinding kasakiman. Pagkatapos ay narinig niya ang tinig ng tagapagbantay. Mag-ingat ka, napakunot noo si Tatay Eman. Kanino? Walang sumagot, ngunit muli niyang nakita ang anino ng lalaki. At sa pagkakataong ito ay may nakita siyang bagay. Isang singsing na may hugis agila. Pagkatapos ay biglang naglaho ang pangitain. Bumalik sa normal ang bote, ngunit hindi nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Kinabukasan ay nagtungo si Tatay Eman sa bayan upang magbenta ng ani. Masaya siya dahil maganda ang presyo ng kanyang mga gulay. Habang abala siya sa palengke, may isang taong tahimik na nakamasid sa kanya. Isa ito sa mga tauhan ni Don Ricardo. Pinag-aaralan nito ang bawat kilos ng matandang magsasaka. Matapos ang ilang oras, ay bumalik ito sa mansyon. Ano ang nalaman mo? Tanong agad ni Don Ricardo. Wala pong kakakaiba. Napangiwi ang mayaman. Wala. Masipag lang po talaga siya. Tahimik na nag-isip si Don Ricardo. Pagkatapos ay tumayo siya. Kung hindi niya ipapakita ang lihim niya sa atin, tumigil siya. Pipilitin natin siyang ilabas iyon. Nagtaka si Bruno. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ngumiti si Don Ricardo. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng panganib. Kapag ang tao ay nasa gitna ng problema, hindi niya kayang itago ang lahat. Ilang araw ang lumipas. Tahimik ang baryo. Ngunit isang umaga ay nagising ang lahat dahil sa isang nakakagulat na balita. May malaking bahagi ng taniman ng mga magsasaka ang nasira magdamag. Maraming pananim ang natuyot. Maraming gulay ang nalanta. Nagtipon-tipon ang mga tao upang tingnan ang pinsala. Nagulat si Tatay Eman nang makita ang nangyari. Halos kalahati ng mga bukid sa baryo ang naapektuhan. Ngunit may isang bagay na mas nakapagtataka. Ang kanyang bukid lamang ang hindi napinsala. Luntian pa rin ang mga pananim. Malulusog. At tila walang anumang nangyari. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Paano nangyari iyon?
Bakit sa kanya lang? May sikreto ba siya? Hindi nagsalita si Tatay Eman. Ngunit naramdaman niyang may nagbabago sa pagtingin ng mga tao sa kanya. Ang ilan ay humahanga, ngunit ang ilan ay nagsisimula ng magduda. At sa malayo, mula sa loob ng isang karwahe, tahimik na nakangiti si Don Ricardo habang pinagmamasdan ang kaguluhan. Pakiramdam niya ay papalapit na siya sa katotohanan. Hindi niya alam na habang lumalapit siya sa lihim ng mahiwagang bote, lalo rin siyang lumalbat sa kapalarang hindi niya kayang kontrolin. At sa unang pagkakataon, mula nang mapulot ni Tatay Eman ang mahiwagang bote, nagsimula ng umusbong ang isang panganib na maaaring sumubok hindi lamang sa kanyang katatagan, kundi pati sa kabutihang matagal niyang iningatan sa kanyang puso. Hindi naging payapa ang mga sumunod na araw para kay Tatay Eman. Mula nang masira ang mga pananim ng maraming magsasaka habang nanatiling ligtas ang kanyang bukid, nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. May ilan pa ring natutuwa para sa kanya. May ilan ding naniniwalang pinagpala lamang siya ng pagkakataon. Ngunit mayroon ding mga taong nagsimulang magduda. Sa bawat sulok ng baryo ay may mga bulong-bulungan. Bakit sa kanya lang ligtas ang taniman? May tinatago kaya siya? Hindi kaya gumagamit siya ng kung anong mahika? Masakit marinig ang mga ganoong salita. Sa buong buhay ni Tatay Eman ay hindi siya nasangkot sa anumang masamang gawain. Kilala siya bilang isang mabuting tao. Ngunit ngayon, unti-unting nababahiran ng pagdududa ang kanyang pangalan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang kubo, lumapit si Aling Rosa. Nababahala ka? Hindi iyon tanong. Isa iyong katiyakan na pabuntong hininga si Tatay Eman. Naririnig mo rin ba ang mga usapan? Tumango si Aling Rosa. Oo. At mas lumalala araw-araw. Umupo sa tabi niya ang kanyang asawa. Alam mo naman ang totoo. Oo. Kung ganoon, huwag mong hayaang sirain ng mga sabi-sabi ang iyong puso. Tahimik si Tatay Eman. Madaling sabihin iyon. Ngunit mahirap gawin. Lalo na kung ang buong baryo ay nagsisimulang tumingin sa kanya ng may pagdududa. Kinabukasan ay nagtungo siya sa palengke upang magbenta ng ani. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga tao, napapansin niyang may mga matang sumusunod sa kanya. May mga taong nagbubulungan. May mga taong biglang tumatahimik kapag dumaraan siya. Hindi niya pinansin ang mga ito. Ngunit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Habang inaayos niya ang kanyang mga gulay sa pwesto, may isang matandang babae na lumapit. Siya si Aling Nena, isa sa pinakamatatandang residente ng baryo. Mabait ito at matagal nang kakilala ng kanyang pamilya. Eman. Opo, Aling Nena. Ngumiti ang matanda. Huwag mong hayaang baguhin ka ng biyaya. Nagulat siya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tumingin ang matanda sa kanyang mga mata. Kapag may natatanggap na biyaya ang isang tao, dalawang bagay ang maaaring mangyari. Ano po iyon? Maaari siyang maging mas mabuting tao. At ang ikalawa, maaari niyang makalimutan kung sino siya. Natahimik si Tatay Eman. May kakaibang lalim ang mga salitang iyon. Parang may alam ang matanda na hindi niya sinasabi.
Ngunit bago pa siya makapagtanong, naglakad na ito palayo. Iniwan siyang nag-iisip. Samantala, sa malaking mansyon ni Don Ricardo ay nagaganap ang isang lihim na pagpupulong. Naroon si Don Ricardo. Naroon din si Bruno. At kasama nila ang tatlong lalaking kilala sa baryo bilang mga bayarang tauhan. Nakatayo ang mga ito habang nakayuko. Nais ko malaman ang lihim ni Eman. Sabi ni Don Ricardo, "Ano man ang kailangan ninyong gawin?" Nagkatinginan ang mga lalaki. "At kung wala po kaming makita?" tanong ng isa. Bahagyang ngumiti si Don Ricardo. "Kung walang lihim, tumigil siya. Gagawa tayo ng dahilan upang lumabas ito." Hindi na nagsalita ang mga tauhan, ngunit alam nilang hindi maganda ang ibig sabihin ng kanilang amo. Makalipas ang ilang araw, ay nagsimula ang problema. Isang umaga ay may kumalat na balita. May nawawalang pera mula sa tindahan ni Mang Pedro. Hindi kalakihan ang halaga, ngunit sapat upang magdulot ng kaguluhan. Nagsimula ang mga usap-usapan, at bago matapos ang araw, may isang tao na nagsabing nakita raw si Joel malapit sa tindahan noong araw na nawala ang pera. Agad kumalat ang tsismis. Pagdating ni Tatay Eman sa bahay ay nadatnan niyang umiiyak si Lina. Galit naman si Joel. "Anong nangyari?" tanong agad niya. "Toy," sabi ni Joel, "pinagbibintangan nila ako." Napakunot noo si Tatay Eman. "Ano?" "May nawawalang pera raw sa tindahan ni Mang Pedro." "Tapos, ako raw ang kumuha." Nanlaki ang mga mata ni Tatay Eman. "Hindi totoo iyon. Alam ko. Pero hindi sila naniniwala." Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Joel. "Handa akong manumpa." Tahimik na nakinig si Tatay Eman. Kilalang kilala niya ang kanyang anak. Hindi ito magnanakaw. Kahit kailan ay hindi nito ginawa iyon. Kahit nung mga panahong halos wala silang makain. Kinabukasan ay nagtungo sila sa pulong ng baryo. Naroon ang mga matatanda. Naroon ang mga residente. At naroon din si Mang Pedro. Tumayo si Tatay Eman. "Ang anak ko ay walang kinalaman dito," sabi niya. Ngunit may ilang hindi kumbinsido. "Doon siya nakita," sigaw ng isa. "Hindi ibig sabihin noon na siya ang kumuha," sagot ni Tatay Eman. Nagsimula ang mainit na pagtatalo. Habang tumatagal ay lalong nagiging magulo ang usapan. Hanggang sa may isang tinig na pumagitna. "Ako ang may kasalanan." Biglang natahimik ang lahat. Napalingon sila. Isang batang lalaki ang lumabas mula sa likuran ng mga tao. 12 taong gulang lamang ito. Nanginginig sa takot. Si Ben, anak ng isang mahirap na byuda. "Ako po ang kumuha ng pera." Lalong natahimik ang lahat. Napaluha ang bata. "Nagawa ko po iyon dahil gutom na ang mga kapatid ko." Napayuko si Mang Pedro. Natahimik ang buong baryo at sa isang iglap, nabura ang lahat ng paratang laban kay Joel. Ngunit sa halip na magalit, lumapit si Tatay Eman sa bata. "Anak!" Napatingin si Ben. "Ang pagnanakaw ay mali." Tumango ang bata habang umiiyak. "Pero mas mali na pabayaan kang magutom." Nagulat ang lahat
sa kanyang sinabi. Kinuha ni Tatay Eman ang isang supot ng bigas at inilagay sa kamay ng bata. Dalhin mo ito sa inyong bahay. Hindi makapaniwala si Ben. Pati ito, dagdag pa ni Tatay Eman habang inaabot ang ilang gulay. Napaluha ang ina ng bata. Maraming residente ang natahimik. At sa unang pagkakataon, matapos ang mga linggo ng pagdududa, muling naalala ng mga tao kung sino si Tatay Eman. Isa siyang mabuting tao. Nang gabing iyon ay muling nagliwanag ang mahiwagang bote. Mas maliwanag kaysa karaniwan. Lumapit si Tatay Eman. At muli niyang narinig ang tinig ng tagapagbantay. Nalampasan mo ang unang pagsubok. Tahimik siyang nakinig. Kapag siniraan ka ng iba, madaling magalit. Kapag pinaratangan ka, madaling gumanti. Ngunit pinili mo ang habag. Napalalim ang kanyang paghinga. Sinubok ba ako? Tanong niya, ngunit walang sagot. Sa halip ay may bagong simbolong lumitaw sa bote. Isang maliit na hugis ng puno. At habang pinagmamasdan niya iyon, naramdaman niya ang kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Parang may bagong kapangyarihang nagising sa loob ng mahiwagang bote. Kasabay nito ay naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Parang may paparating, mas mabigat, mas mapanganib, at mas malaki kaysa alinmang pagsubok na kanyang naranasan. Sa kabilang dako ng baryo, nakaupo si Don Ricardo sa madilim na bahagi ng kanyang mansyon. Galit na galit siya. Nabigo ang kanyang plano. Hindi nasira ang pangalan ni Tatay Eman. Sa halip, lalo pa itong hinangaan ng mga tao. Dahan-dahan niyang hinigop ang kanyang alak. Pagkatapos ay ngumiti. Ngunit ang angiting iyon ay walang bahid ng kabutihan. Kung hindi siya masisira sa simpleng paraan. Bulong niya sa sarili. Oras na para kunin ko mismo ang lihim niya! At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang planong magdadala ng malaking panganib sa pamilya ni Tatay Eman. Mula nang mabigo ang kanyang unang plano, lalong naging determinado si Don Ricardo na matuklasan ang lihim ni Tatay Eman. Hindi na siya naniniwalang simpleng swerte lamang ang dahilan ng biglang pag-asenso ng magsasaka. Sa kanyang isip, may mahalagang bagay na itinatago si Tatay Eman. At anuman iyon, gusto niya itong mapasakamay. Sa loob ng maraming taon, nasanay si Don Ricardo na nakukuha ang lahat ng kanyang nais. Kapag may lupang gusto siya, binibili niya ito. Kapag may taong humahadlang sa kanya, inaalis niya ito sa kanyang daan. Ngunit ngayon ay may isang bagay na hindi niya makontrol. At iyon ang lalong nagpapainit ng kanyang ulo. Isang gabi, lihim niyang ipinatawag si Bruno. Tahimik silang nag-usap sa kanyang opisina. Tanging liwanag mula sa isang lampara ang nagliliwanag sa silid. Handa na ba ang mga tao? Tanong ni Don Ricardo. Opo. Mapagkakatiwalaan ba sila? Tumango si Bruno. Hindi sila magsasalita. Naglakad si Don Ricardo patungo sa bintana. Pinagmasdan niya ang malayong bahagi ng baryo kung saan naroon ang kubo ni Tatay Eman. Kunin ninyo ang anumang kakaiba na makikita ninyo. Ano pong hahanapin namin? Kahit ano. Tumigil siya. Dokumento. Lumang gamit. Antigo. Anumang bagay na maaaring pinagmumulan ng kanyang suwerte. Tahimik na tumango si Bruno. Pagkatapos ay umalis ito upang isagawa ang utos. Samantala, sa bahay ni Tatay Eman ay payapang lumilipas ang gabi.
Matapos ang hapunan ay maagang natulog sina Aling Rosa, Joel at Lina. Ngunit si Tatay Eman ay nanatiling gising. Nakatayo siya sa harap ng estante. Pinagmamasdan ang mahiwagang bote. Mula nang lumitaw ang bagong simbolo ng puno sa salamin nito, napansin niyang tila mas lumalakas ang enerhiyang nagmumula rito. Paminsan-minsan ay may banayad na gintong liwanag na lumilitaw sa loob ng bote. Ngunit wala nang bagong mensahe. Wala nang bagong pangitain. Tahimik lamang ito. Gayunpaman, hindi mawala sa kanyang dibdib ang kakaibang pakiramdam. Parang may panganib na papalapit. Parang may unos na naghahanda. Makalipas ang ilang oras, ay nagpasya na rin siyang matulog. Tahimik ang buong paligid. Walang maririnig kundi ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang paghihip ng hangin. Ngunit sa kalaliman ng gabi, may 3 aninong dahan-dahang gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Mga lalaking nakasuot ng madidilim na damit. Tahimik silang papalapit sa kubo ni Tatay Eman. Mga tauhan ni Don Ricardo. Sanay sila sa mga lihim na gawain. Sanay silang hindi napapansin. Huminto sila ilang metro mula sa bahay. Sinuri ang paligid. Walang tao, walang aso, walang bantay. Mukhang madali ang kanilang misyon. Isa sa kanila ang lumapit sa bintana. Maingat niya itong binuksan. Pagkatapos ay isa-isang pumasok ang 3. Tahimik ang kanilang mga galaw. Parang mga aninong gumagapang sa dilim. Hindi nila alam na sa mismong sandaling tumapak sila sa loob ng bahay, bahagyang nagliwanag ang mahiwagang bote sa estante. Nagsimula silang maghanap. Binuksan ang mga kahon. Sinuri ang mga kabinet. Inusisa ang bawat sulok ng bahay. Ngunit wala silang makita. Sigurado ka bang may lihim dito? Bulong ng isa. Utos ng amo. Sagot ng kasama. Nagpatuloy sila hanggang sa mapansin ng isa ang estante. At doon niya nakita ang bote. Kunin mo yon, mahinang utos ng leader. Lumapit ang lalaki, inabot niya ang bote. Ngunit nang hawakan niya ito, biglang uminit ang salamin. Napaatras siya. Aray! Bulong niya. Anong nangyari? Napaso ako. Nagkatinginan ang 3. Nagulat sila. Muling sinubukan ng isa na hawakan ang bote. Sa pagkakataong ito ay mas matindi ang init. Parang nagbabagang bakal. Napamura siya sa sakit. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Anong klaseng bagay ito? Tanong ng isa. Habang nakatitig sila sa bote, unti-unting nagsimulang lumiwanag ang mga simbolo nito. Isa-isa. Mabagal, ngunit malinaw. Nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi ito normal, bulong ng isa. At saka nangyari ang bagay na hindi nila malilimutan habang buhay. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kubo. Nagsimulang gumalaw ang mga kurtina. Kahit sarado ang mga bintana, nagpatay-sindi ang ilaw ng lampara. At mula sa loob ng bote ay lumabas ang isang gintong sinag. Hindi ito sumakit sa mata. Ngunit sapat upang punuin ng liwanag ang buong silid. Natigilan ng 3 lalaki. Naramdaman nila ang matinding takot. Takot na hindi nila maipaliwanag. Parang may kung anong mas makapangyarihan sa kanila ang naroon. At pagkatapos ay may narinig silang tinig. Hindi malinaw, hindi malakas, ngunit sapat upang marinig nila. Ang sakim ay walang karapatang humawak.
Nanlamig ang kanilang mga katawan. Bigla silang napaatras, halos magkabanggaan sa pagmamadaling makalayo, at saka sila tumakbo. Mabilis, walang lingon-lingon, parang may humahabol sa kanila mula sa dilim. Kasabay nito ay nagising si Tatay Eman. Bigla siyang napabangon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaiba siyang naramdaman. Agad siyang tumingin sa estante. Nandoon pa rin ang bote. Ngunit bahagyang kumikislap ang mga simbolo nito. Tumayo siya. Sinuri ang paligid. Napansin niyang bahagyang nakabukas ang bintana. Nagulat siya. Sigurado siyang isinar niya iyon bago matulog. Lumapit siya. At sa ilalim ng bintana ay nakita niya ang bakas ng mga paa. Marami. Nanlaki ang kanyang mga mata. May pumasok sa kanilang bahay. Ngunit walang nawawala. At higit sa lahat, nandoon pa rin ang mahiwagang bote. Tahimik niyang isinara ang bintana. Habang ginagawa iyon, ay lalo niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. May naghahanap na sa lihim at hindi magtatagal. Maaaring mas malaki pang panganib ang dumating. Kinabukasan ay nagtungo sa mansyon ang 3 tauhan. Pagpasok nila sa opisina ni Don Ricardo ay halatang takot ang mga ito. Ano? Tanong agad ng mayaman. Nakuha ba ninyo? Nagkatinginan ng 3. Walang gustong magsalita. Lumapit kayo! Utos ni Don Ricardo. Sa wakas ay nagsalita ang leader. May nakita po kami. Naningkit ang mga mata ni Don Ricardo. Ano? Isang bote. Napatayo siya. Bote? Opo. Nasaan? Napayuko ang lalaki. Hindi namin nakuha. Biglang dumilim ang mukha ni Don Ricardo. Bakit? Tahimik ang silid. Pagkatapos ay sumagot ang lalaki. Dahil hindi po yon ordinaryong bote. At ikinuwento nila ang lahat. Ang matinding init, ang liwanag, at ang misteryosong tinig. Habang nakikinig si Don Ricardo, lalo namang nagliliwanag ang kanyang mga mata. Hindi sa takot, kundi sa pananabik. Ngayon ay sigurado na siya. May lihim nga si Tatay Eman. At ang lihim na iyon ay higit pa sa kanyang inaakala. Isang bagay na maaaring magbigay ng kapangyarihan, kayamanan, at impluwensya. Mga bagay na matagal na niyang hinahangad. Dahan-dahan siyang ngumiti. Kung ganoon, mahina niyang sabi, natagpuan na natin ang hinahanap natin. Sa parehong gabi, habang nakaupo si Tatay Eman sa harap ng kanilang kubo, muling nagliwanag ang mahiwagang bote. At sa loob ng kanyang isip ay lumitaw ang isang bagong babala. Nakita niya ang larawan ni Don Ricardo. Kasunod nito ay isang madilim na anino na bumabalot sa buong baryo. At sa kanya muling narinig ang tinig ng tagapagbantay. Ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Napatitig si Tatay Eman sa bote. Alam niyang hindi na sapat ang pagiging maingat sapagkat may isang taong handang gawin ang lahat upang maagaw ang kapangyarihang hindi niya naunawaan. At ang taong iyon ay papalapit na ng papalapit. Hindi naging mapayapa ang isip ni Tatay Eman matapos ang babalang ipinakita ng mahiwagang bote. Sa bawat paggising niya sa umaga, pakiramdam niya ay may mabigat na ulap na nakabitin sa ibabaw ng kanilang pamilya. Hindi niya alam kung kailan darating ang panganib. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Ngunit sigurado siya sa isang bagay.
hindi pa tapos ang lahat. At ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang paglalakbay ay hindi pa nagsisimula. Lumipas ang ilang araw. Tahimik ang baryo sa panlabas na anyo. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay may mga lihim na kilos na hindi nakikita ng karamihan. Patuloy ang pagsisiyasat ni Don Ricardo. Patuloy rin ang pagbabantay ng kanyang mga tauhan sa bawat galaw ni Tatay Eman. Samantala, si Tatay Eman naman ay naging mas maingat sa pag-iingat ng mahiwagang bote. Hindi na niya ito iniiwan kung saan-saan. Kapag umaalis siya, lagi niya itong dala sa isang lumang supot na nakatago sa kanyang balikat. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay iyon ang tamang gawin. Isang umaga ay nagtungo siya sa bayan upang bumili ng ilang kagamitan para sa bukid. Habang naglalakad sa lumang bahagi ng pamilihan, may napansin siyang maliit na tindahan na noon lamang niya nakita. Nakatayo ito sa pagitan ng dalawang lumang gusali. Maliit, tahimik, at halos walang bumibili. Sa ibabaw ng pintuan ay may nakasulat na mga lumang kasaysayan at alamat. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may humihila sa kanyang papasok. Dahan-dahan siyang lumapit. Pagpasok niya ay sinalubong siya ng amoy ng lumang papel at kahoy. Puno ng mga aklat ang loob. May mga lumang mapa, may mga larawan, may mga antigong bagay na tila nagmula pa sa ibang panahon. Sa likod ng isang mesa ay nakaupo ang isang matandang lalaki. Maputi ang buhok, may salamin, at tila napakatalas ng kanyang mga mata. Magandang araw, bati ni Tatay Eman. Ngumiti ang matanda. Magandang araw rin. Hindi alam ni Tatay Eman kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay kilala siya ng matanda. Parang matagal na siyang hinihintay nito. Habang nag-iikot siya sa loob ng tindahan, ay napansin ng matanda ang bahagyang nakalitaw na bahagi ng mahiwagang bote mula sa kanyang supot. Agad nagbago ang ekspresyon nito. Nanlaki ang mga mata. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Lumapit ito. Saan mo nakuha iyan? Mahinang tanong nito. Nagulat si Tatay Eman. Hindi niya inaasahang may makakapansin. Ano po? Iyang bote. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Eman. Sa unang pagkakataon, may isang taong tila nakakakilala rito. Sino po kayo? Tanong niya. Napabuntong hininga ang matanda. Ako si Isko. Dating guro at tagapag-ingat ng ilang lumang kasaysayan. Tahimik silang nagkatitigan. Pagkatapos ay dahan-dahang inilabas ni Tatay Eman ang bote. Pagkakita rito ni Isko, ay tila lalo itong namutla. Hindi ako nagkakamali, bulong nito. Iyan nga yon. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Umupo ang matanda. At sa unang pagkakataon ay may bakas ng kaba sa kanyang mukha. May alam ka ba tungkol sa pinagmulan niyan? Kaunti lamang, sagot ni Tatay Eman. Sabihin ninyo sa akin. Tahimik ang matanda sa loob ng ilang sandali para pinag-iisipan kung dapat ba niyang ilahad ang katotohanan. Sa huli ay tumango siya. Noong unang panahon, panimula ni Isko, bago pa maitayo ang baryong ito, may isang sinaunang pamayanan sa kabundukan. Tahimik na nakinig si Tatay Eman.
Pinamumunuan sila ng isang matalinong pinuno. Ngunit dumating ang panahon na sinalanta sila ng matinding taggutom. Maraming namatay, maraming naghirap. Napalunok si Tatay Eman. Parang may pagkakahawig sa kanyang sariling karanasan. Isang gabi, ayon sa alamat, may bumagsak na liwanag mula sa kalangitan. At sa loob ng liwanag na yon, ay natagpuan ang isang kakaibang bote. Napatingin si Tatay Eman sa hawak niyang bagay. Ito, tumango si Isko. Yan. At anong nangyari? Sa simula ay nagdala ito ng kasaganaan. Dumami ang pagkain. Gumanda ang ani. Umunlad ang pamayanan. Napangiti si Tatay Eman. Ngunit mabilis ding naglaho ang kanyang ngiti nang makita niyang naging seryoso ang mukha ng matanda. Ngunit hindi nagtagal. Bakit? Dahil may isang tao na nagnasa ng higit pa. Tahimik na nakinig si Tatay Eman. Sa halip na gamitin ang biyaya para sa lahat, ginamit niya ito para sa sarili. Humiling siya ng kayamanan, kapangyarihan, kontrol. At pagkatapos ay ibinaba ni Isko ang kanyang tinik. At doon nagsimula ang pagbagsak ng buong pamayanan. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Tatay Eman. Ano ang nangyari sa kanila? Tanong niya. Nagkaroon ng hidwaan. Nagkaroon ng kasakiman. Nagkaroon ng digmaan. Tila pinalaki ng bote ang tunay na laman ng puso ng tao. Natahimik si Tatay Eman. Naalala niya ang sinabi ng tagapagbantay. Ang puso ng tao ang tunay na susi. Unti-unting nagiging malinaw ang lahat. At pagkatapos, tanong niya, naglaho ang pamayanan. Sagot ni Isko, wala nang nakaalam kung paano. Nawala ang bote at naging alamat. Tahimik ang buong silid. Tanging tunog ng lumang orasan ang maririnig. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita muli si Isko. Sa loob ng maraming taon, marami ang naghanap diyan. Bakit? Dahil sa kapangyarihan nito. Tumitig ito kay Tatay Eman. At ngayon ay natagpuan ka nito. Hindi niya namalayan ang salitang ginamit ng matanda. Hindi nito sinabing natagpuan niya ang bote, kundi natagpuan siya ng bote. Paglabas ni Tatay Eman sa tindahan ay magulo ang kanyang isip. Mas marami siyang nalaman, ngunit mas marami ring tanong ang lumitaw. Habang naglalakad siya pauwi ay hindi niya napansin ang isang lalaking lihim na sumusunod sa kanya. Isa ito sa mga tauhan ni Don Ricardo. At nakita nito ang lahat. Nakita nito ang bote. Nakita nito ang reaksyon ni Isko. At narinig nito ang ilang bahagi ng kanilang pag-uusap. Pagsapit ng gabi ay agad itong nagtungo sa mansyon. Pagpasok pa lamang ay nagsalita na ito. Amo, tumayo si Don Ricardo. Ano ang nalaman mo? Huminga ng malalim ang tauhan. May alamat po tungkol sa bote. Naningkit ang mga mata ni Don Ricardo. Magpatuloy ka. Ikinuwento ng tauhan ang lahat ng kanyang nalaman. Habang nakikinig si Don Ricardo, ay unti-unting nabuo ang isang ngiti sa kanyang labi. Ngunit hindi itong ngiti ng kasiyahan. Isa itong ngiti ng matinding kasakiman. Kaya pala, bulong niya, kaya pala. Tumayo siya, lumapit sa bintana at pinagmasdan ang malayong kabundukan. Kung ang alamat ay totoo, mahina niyang sabi, hindi lamang kayamanan ang maaari kong makuha. Napakuyom ang kanyang kamao. Maaari kong makuha ang lahat.
Sa unang pagkakataon ay tuluyan ng nilamon ng kasakiman ang kanyang puso. At sa mismong sandaling iyon, sa loob ng kubo ni Tatay Eman, biglang nagliwanag ng napakalakas ang mahiwagang bote. Lumabas ang isang bagong simbolo. Hindi puno, hindi bituin, hindi buwan, kundi isang malaking mata. At kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang tinig ng tagapagbantay. Nagising na ang anino. Nanlamig ang buong katawan ni Tatay Eman dahil alam niyang ang babalang iyon ay may kinalaman kay Don Ricardo at pakiramdam niya malapit na ang paghaharap na matagal nang inihahanda ng kapalaran. Hindi agad nakatulog si Tatay Eman matapos lumitaw ang bagong simbolo sa mahiwagang bote. Sa lahat ng simbolong nakita niya, mula nang mapulot niya ito sa kagubatan, yun ang pinakanakababahala. Isang malaking mata, maliwanag, matingkad, at tila nakatingin mismo sa kanyang kaluluwa. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang babala ng tagapagbantay. Nagising na ang anino. Hindi niya lubos na nauunawaan ang kahulugan nito. Ngunit alam niyang may kinalaman ito kay Don Ricardo. At sa lumalaking kasakiman nito, kinabukasan ay maagang nagtungo si Tatay Eman sa bukid. Kailangan niyang mapag-isa. Kailangan niyang mag-isip. Habang naglalakad siya sa gitna ng kanyang mga pananim, napansin niyang tila mas luntian ang paligid kaysa dati. Mas malusog ang mga gulay, mas sariwa ang hangin. Ngunit sa kabila ng kagandahang iyon, ay hindi mapawi ang kanyang pangamba. Maya-maya ay dumating si Joel. Tay, napalingon siya. Ano iyon? Nabalitaan mo ba? Ano? Huminga ng malalim si Joel. May mga tao raw na umiikot sa baryo kagabi. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Eman. Muli, tumango ang binata. Sabi ng mga kapitbahay, may mga hindi kilalang lalaki na nagtatanong tungkol sa atin. Hindi na nagsalita si Tatay Eman. Lalo lamang tumibay ang kanyang hinala. Hindi pa sumusuko si Don Ricardo. Sa halip ay lalo itong lumalapit. Sa kabilang panig ng baryo, abala naman si Don Ricardo sa kanyang bagong plano. Sa loob ng mansyon ay nakaupo siya kasama si Bruno. Nasa ibabaw ng mesa ang ilang lumang papel, mga lumang mapa, at mga tala na binili niya mula sa iba't ibang lugar. Lahat ng ito ay may kaugnayan sa alamat. Sabi ni Bruno. Tahimik na pinagmasdan ni Don Ricardo ang mga dokumento. Ayon dito, hindi lamang isang mahiwagang bagay ang bote. Nag-angat siya ng tingin, kundi isang susi. Susi saan? Tanong ni Bruno. Ngumiti si Don Ricardo. Sa isang nakatagong lugar. Tahimik ang silid. Ano pong lugar? Dahan-dahang inilatag ni Don Ricardo ang isang lumang mapa. May marka ito sa kabundukan malapit sa kagubatan kung saan natagpuan ni Tatay Eman ang bote. Ito, aniya, ang lambak ng liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Bruno. Narinig ko na po yan sa mga alamat. Tama, sagot ni Don Ricardo. At ayon sa mga tala, may isang bagay na nakatago roon. Ano po? Tahimik na ngumiti ang mayaman. Kayamanang hindi pa nakikita ng sinuman. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Tatay Eman na mas madalas nang magliwanag ang simbolo ng mata. Tuwing gabi ay lumilitaw ito at sa bawat pagkakataon ay may kakaiba siyang nararamdaman.
Parang may nakatingin sa kanya mula sa malayo. Parang may matang lihim na sumusubaybay sa bawat galaw niya. Minsan ay nagising siya sa kalagitnaan ng gabi. At nang tumingin siya sa bintana, may nakita siyang anino sa labas. Agad siyang lumabas, ngunit wala siyang nadatnan. Tanging malamig na hangin lamang ang sumalubong sa kanya. Gayunman, alam niyang hindi siya nagkamali. May taong nagmamasid. Makalipas ang 2 gabi, muling nagliwanag ang bote. Ngunit ngayon ay mas malakas ang enerhiya nito. Napuno ng gintong sinag ang buong silid. Natutulog na ang kanyang pamilya. Tanging siya lamang ang gising. Dahan-dahan niyang hinawakan ang bote. At sa isang iglap ay nagbago ang kanyang paligid. Muli siyang napunta sa mahiwagang parang kung saan niya unang nakita ang tagapagbantay. Naroon muli ang matandang lalaki. Tahimik itong nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno. Tagapagbantay, tawag ni Tatay Eman. Ngumiti ito. Alam kong marami kang tanong. Tumango si Tatay Eman. Ano ang ibig sabihin ng simbolo ng mata? Naging seryoso ang mukha ng matanda. Iyon ang simbolo ng pagmamasid. Pagmamasid. Kapag lumilitaw ang simbolong iyon, nangangahulugan itong may taong naghahangad ng kapangyarihan ng bote. Nanlamig si Tatay Eman. Si Don Ricardo. Hindi sumagot ang tagapagbantay, ngunit sapat na ang kanyang katahimikan. May masama ba siyang balak? Tanong ni Tatay Eman. Dahan-dahang tumingin ang matanda sa malayo. Ang kasakiman ay parang apoy. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kapag maliit pa, kaya itong kontrolin. Ngunit kapag lumaki, tumigil siya. Sinusunog nito ang lahat. Tahimik na nakinig si Tatay Eman. At sa unang pagkakataon, ay nakita niya ang lungkot sa mga mata ng tagapagbantay. Parang nakita na nito ang ganoong pangyayari noon. Maraming beses. May isa pa akong dapat malaman, sabi ng matanda. Ano iyon? Ang paligid ay biglang nagbago. Sa harapan nila ay lumitaw ang larawan ng kabundukan at sa gitna nito ay may isang lambak na naliligid ng liwanag. Iyan ang lambak ng liwanag, sabi ng tagapagbantay. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Eman. Totoo pala iyon, tumango ang matanda. Nakatago roon ang pinagmulan ng kapangyarihan ng bote. Napahigpit ang hawak ni Tatay Eman. At ano ang mangyayari kung makarating doon si Don Ricardo? Tahimik ang tagapagbantay. Ilang sandali ang lumipas bago ito sumagot. Kung ang taong may pusong sakim ang makakapasok doon, biglang dumilim ang paligid. Nawala ang liwanag. Naging kulay abo ang kalangitan. Natuyo ang mga halaman. At lumitaw ang larawan ng isang baryong wasak. Maaaring maulit ang trahedyang nagwasak sa sinaunang pamayanan. Mahina nitong sabi. Napalunok si Tatay Eman. Ngayon ay nauunawaan na niya. Hindi lamang pala ang kanyang pamilya ang nanganganib, pati ang buong baryo. Pagbalik niya sa kanyang kamalayan, ay nasa loob na siyang muli ng kanilang kubo. Ngunit bago mawala ang liwanag, may iniwan ang tagapagbantay na huling mensahe. Malapit na ang paghahanap at malapit na rin ang pagpili. Pagkatapos ay tuluyang naglaho ang pangitain. Kinabukasan,
ay may dumating na hindi inaasahang bisita sa bahay ni Tatay Eman. Isang matandang babae. Mahaba ang puting buhok nito. May dala itong tungkod at tila pagod na pagod mula sa mahabang paglalakbay. Lumapit si Aling Rosa upang tulungan ito. "Ayos lang po ba kayo?" Ngumiti ang matanda. "Oo." Pagkatapos ay tumingin ito kay Tatay Eman. Diretso, matalim. Parang may alam itong lihim. 3 beses nakitang hinanap. Mahina nitong sabi. Nagulat si Tatay Eman. "Hinanap po ako?" Tumango ang matanda. "Ikaw ang tagapagdala." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Tagapagdala ng ano?" Tahimik na tumingin ang matanda sa loob ng bahay. At huminto ang kanyang mga mata sa mahiwagang bote. Pagkatapos ay nagsalita ito. "Ang liwanag." Natahimik ang lahat. At bago pa makapagtanong si Tatay Eman, nagpatuloy ang matanda. "Dumating ako upang balaan ka." "Balaan po ako tungkol saan?" Huminga ng malalim ang matanda. At ang sumunod nitong sinabi ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Tatay Eman. Paparating na si Don Ricardo at hindi siya nag-iisa sa malayong bahagi ng kabundukan. Sa mismong oras na iyon, nagsimulang maglakbay si Don Ricardo kasama ang kanyang mga tauhan. Bit-bit ang lumang mapa. Bit-bit ang kanyang kasakiman. At bit-bit ang hangaring mahanap ang lambak ng liwanag. Hindi niya alam na bawat hakbang niya patungo roon ay hakbang din papalapit sa kapalarang matagal nang naghihintay sa kanya. Tahimik na nakatayo si Tatay Eman habang nakatitig sa matandang babaeng dumating sa kanilang bahay. Hindi niya ito kilala. Hindi pa niya ito kailanman nakita sa baryo. Ngunit may kakaiba rito. May kung anong pamilyar sa kanyang presensya. Parang katulad ng pakiramdam na nararanasan niya tuwing nagpapakita ang tagapagbantay ng mahiwagang bote. Tahimik ang buong bahay. Maging sina Aling Rosa, Joel at Lina ay hindi makapagsalita. Naghihintay silang lahat sa sasabihin ng matanda. Sa wakas ay nagsalita ito. "Maaari ba akong makaupo?" Agad na tumango si Aling Rosa. Siyempre po, inalalayan nila ang matanda patungo sa isang upuan. Pagkaupo nito ay huminga ito ng malalim. Halatang pagod mula sa mahabang paglalakbay. Ngunit malinaw pa rin ang kanyang mga mata. Mga matang tila nakakita na ng napakaraming bagay sa loob ng mahabang panahon. "Ako si Elena," mahinang sabi ng matanda. "Maraming taon na ang lumipas mula nang huli akong bumaba sa kabundukan." Nagkatinginan sina Tatay Eman at Aling Rosa. "Kayo po ba ay nakatira sa bundok?" Tanong ni Lina. Ngumiti si Elena. Matagal na panahon. Pagkatapos ay napatingin ito sa mahiwagang bote. At agad nawala ang ngiti nito. At matagal ko ring hinintay na muling magpakita ang bagay na yan. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Eman. "Kilala ninyo po ito?" Tumango si Elena. "Higit pa sa inaakala mo." Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay dahan-dahang inilabas ni Tatay Eman ang bote. Nang makita iyon ni Elena, ay bahagya nitong hinaplos ang salamin. At sa unang pagkakataon, walang nangyari. Hindi ito uminit. Hindi ito nagliwanag. Parang kinilala nito ang matanda. Napansin iyon ni Tatay Eman. "Kayo po ba ay tagapagbantay rin?" Mahina siyang nagtanong.
Saglit na natahimik si Elena. Pagkatapos ay tumango. Isa ako sa mga huling tagapag-ingat ng liwanag. Napalunok si Joel. Ano po ang ibig sabihin noon? Napatingin si Elena sa magkakapatid. Maraming siglo na ang nakalipas. May isang pangkat ng mga tao na inatasang bantayan ang kapangyarihan ng bote. Kami ang mga tagapag-ingat. Siniguro naming hindi ito mapupunta sa maling kamay. Tahimik na nakinig ang lahat. Ngunit habang lumilipas ang panahon, isa-isa kaming nawala. At nang tuluyang mawala ang bote, akala namin ay tapos na ang aming tungkulin. Napatingin ito kay Tatay Eman. Hanggang sa natagpuan ka nito. Muli niyang narinig ang parehong mga salita. Hindi niya natagpuan ang bote. Ang bote ang natagpuan siya. Kung ganoon po, sabi ni Tatay Eman. Bakit ako? Ngumiti ng bahagya si Elena. Marahil iyan din ang tanong ng maraming taong nauna sa iyo. Natahimik siya. Pagkatapos ay nagpatuloy ang matanda. Pinipili ng bote ang taong may kakayahang unahin ang iba bago ang sarili. Ang taong hindi naghahangad ng kapangyarihan. Ang taong marunong magbigay kahit kakaunti lamang ang kanyang pag-aari. Napayuko si Tatay Eman. Naalala niya, ang mga panahong kahit hirap na hirap sila, ay nagbabahagi pa rin sila ng pagkain sa mga kapitbahay. Naalala niya ang batang si Ben. At ang maraming pagkakataong pinili niyang tumulong kaysa magdamot. Biglang naging seryoso ang mukha ni Elena. Ngunit hindi ako naparito upang purihin ka. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Kundi upang balaan ka. Tahimik na nakinig si Tatay Eman. Malapit nang magsimula ang paghahanap sa lambak ng liwanag, sabi ni Elena. At kapag nangyari iyon, mapipilitan kang pumili. Pumili? Tanong ni Joel. Tumango ang matanda. Sa bawat tagapagdala ng bote ay dumarating ang sandaling iyon. Anong klasing pagpili? Tahimik si Elena. Pagkatapos ay sumagot. Kung pananatilihin mo ang kapangyarihan o isusuko mo ito para sa kapakanan ng marami. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Tatay Eman. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Kinagabihan ay pinatuloy nila si Elena sa kanilang bahay. Habang natutulog ang iba, ay nanatiling gising si Tatay Eman. Nakatitig siya sa mahiwagang bote. At gaya ng inaasahan niya, nagsimula itong magliwanag. Unti-unting lumitaw ang gintong sinag. Hanggang sa muling magbago ang kanya paligid. Nasa mahiwagang parang na naman siya. At naghihintay roon ang tagapagbantay. Tama ba siya? Tanong agad ni Tatay Eman. Ngumiti ang matanda. Oo. Tungkol saan? Sa pagpili. Tahimik si Tatay Eman. May darating na panahon na kailangan mong magpasya. Napalunok siya. At kung mali ang piliin ko, unti-unting nawala ang ngiti ng tagapagbantay. Ang maling pagpili ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Biglang nagbago ang paligid. Lumitaw ang isang pangitain. Nakita niya ang lambak ng liwanag. Mas maganda ito kaysa anumang lugar na nakita niya sa buong buhay niya. May mga ilog na kumikislap na parang pilak. May mga puno na tila gawa sa liwanag. May mga bulaklak na naglalabas ng banayad na gintong sinag. Sa gitna ng lambak ay may isang sinaunang dambana. At sa loob nito ay may isang bagay na hindi niya
maaninag. Naroon ang pinagmulan. Sabi ng tagapagbantay, pinagmulan ng ano? Ng kapangyarihan. Saglit na natahimik ang matanda. Pagkatapos ay nagpatuloy. At yun ang hinahanap ni Don Ricardo. Kasabay nito ay lumitaw ang ibang pangitain. Nakita niya si Don Ricardo kasama ang kanyang mga tauhan. Paalis sila sa kagubatan. Bit-bit ang lumang mapa at mabilis silang papalapit sa kanilang destinasyon. Ngunit hindi sila nag-iisa. Sa likuran nila ay may isa pang grupo, mga taong nakasuot ng itim. Hindi makita ang kanilang mga mukha. Ngunit ramdam ni Tatay Eman ang mabigat na presensyang nagmumula sa kanila. Sino sila? Tanong niya. Bahagyang nagdilim ang mukha ng tagapagbantay. Mga tagasunod ng anino. Nanlamig si Tatay Eman. Anino? Ang puwersang sumira sa sinaunang pamayanan. Tahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila tumigil. Akala namin matagal na silang nawala. Patuloy ng tagapagbantay. Ngunit mukhang nagkamali kami. Biglang naglaho ang pangitain. At muling bumalik si Tatay Eman sa kanilang bahay. Nagising siyang pawis na pawis. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. At sa unang pagkakataon mula nang mapulot niya ang bote, tunay siyang natakot. Hindi lamang para sa kanyang sarili, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa buong baryo. Kinabukasan ay maagang nagtipon ang pamilya sa harap ng bahay. Naroon si Elena. Tahimik itong nakatingin sa kabundukan. Pagkatapos ay nagsalita. Dumating na ang oras. Napatingin silang lahat sa kanya. Ano pong oras? Tanong ni Lina. Huminga ng malalim ang matanda at tumingin kay Tatay Eman. Ang oras ng paglalakbay. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay itinuro ni Elena ang malayong kabundukan. Kung nais mong pigilan si Don Ricardo, mahina nitong sabi, kailangan nating maunang makarating sa lambak ng liwanag. Kasabay ng mga salitang iyon, ay biglang nagliwanag ang mahiwagang bote. Mas maliwanag kaysa kailanman. At isa pang bagong simbolo ang lumitaw sa salamin nito. Isang gintong landas. Paikot-ikot. Paakyat. Patungo sa tuktok ng kabundukan. Tila itinuturo nito ang daang kailangan nilang tahakin. At sa malayong bahagi ng kagubatan, si Don Ricardo at ang kanyang mga tauhan ay patuloy na sumusulong. Hindi nila alam na nagsisimula na ang karerang magpapasya sa kapalaran ng mahiwagang bote. At marahil, sa kapalaran ng buong baryo, mabigat ang katahimikang bumalot sa pamilya ni Tatay Eman matapos nilang makita ang bagong simbolong lumitaw sa mahiwagang bote. Ang gintong landas na nakaukit sa salamin ay tila buhay. Banayad itong kumikislap habang nakaturo sa direksyon ng kabundukan. Walang alinlangan. Iyon ang daan. Iyon ang landas na kailangan nilang tahakin. At marahil, iyon rin ang daang magdadala sa kanila sa pinakamalaking pagsubok ng kanilang buhay. Maagang sumikat ang araw kinabukasan. Ngunit wala ni isa sa pamilya ang nakaramdam ng karaniwang sigla ng umaga. Habang naghahanda ng pagkain si Aling Rosa, tahimik lamang ang lahat. Si Joel ay nag-aayos ng mga gamit. Si Lina naman ay nag-iimpake ng ilang damit at pagkain. Samantala, si Tatay Eman ay nakaupo sa harap ng kanilang bahay. Pinagmamasdan ang kabundukan. Hindi niya inakala
na darating ang araw na kailangan niyang iwan ang kanyang bukid. Ang bukid na ilang dekada niyang inalagaan. Ang lupang naging saksi sa kanyang mga paghihirap at tagumpay. Ngunit alam niyang wala siyang pagpipilian. Kung tama ang sinabi ni Elena, nakasalalay sa kanilang paglalakbay ang kapalaran ng maraming tao. Lumapit si Elena sa kanya. Tahimik itong tumabi. "Hindi ka mapalagay," sabi nito. Napangiti ng bahagya si Tatay Eman. "Halata po ba?" "Oo." Napabuntong hininga siya. "Natatakot ako." Hindi ikinagulat ni Elena ang kanyang pag-amin. Sa halip ay tumango lamang ito. Ang taong hindi natatakot ay kadalasang hindi nauunawaan ang panganib. Tahimik na nakinig si Tatay Eman. "Ngunit tandaan mo," patuloy ng matanda, "ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagpapatuloy kahit natatakot." Nanatili sa isip ni Tatay Eman ang mga salitang iyon. Pagsapit ng tanghali ay handa na ang lahat. Nagpaalam sila sa ilang kapitbahay. Hindi nila sinabi ang tunay nilang pakay. Sinabi lamang nilang may mahalagang bagay silang kailangang asikasuhin sa kabundukan. Hindi na nagtanong ang karamihan, ngunit may ilan na nagtaka, lalo na nang makita nilang kasama nila ang matandang si Elena. Habang sila ay naghahanda sa pag-alis, sa kabilang bahagi naman ng kagubatan ay mabilis na sumusulong si Don Ricardo. Kasama niya sina Bruno at 8 armadong tauhan. Bit-bit nila ang lumang mapa. May mga kabayo sila, may sapat na pagkain, at may malinaw na layunin. "Malayo pa ba?" tanong ni Don Ricardo. Sumulyap si Bruno sa mapa. "2 araw pa kung magtutuloy-tuloy tayo." Napangiti si Don Ricardo. Mas mabuti. Sa kanyang isip, malapit na niyang makuha ang pinapangarap niyang kapangyarihan. Hindi niya alam na bawat hakbang niya ay lalo lamang siyang inilalapit sa panganib. Samantala, nagsimula na rin ang paglalakbay ni Tatay Eman. Tahimik silang naglalakad sa makipot na daan ng kagubatan. Sa simula ay madali pa ang kanilang paglalakbay. Presko ang hangin, maririnig ang huni ng mga ibon, at sumasayaw ang sikat ng araw sa pagitan ng mga dahon. Ngunit habang tumatagal ay lalong nagiging masukal ang kanilang dinaraanan. Mas matataas ang mga puno, mas madilim ang paligid, at mas kakaunti ang bakas ng tao. Parang unti-unti silang pumapasok sa isang lugar na matagal nang nakalimutan ng mundo. Makalipas ang ilang oras, ay huminto sila upang magpahinga. Habang kumakain, ay lumapit si Lina kay Elena. "Nanay Elena," ngumiti ang matanda. "O Hija, totoo po bang may kapangyarihan ang lambak ng liwanag?" Tahimik muna si Elena bago sumagot. "Oo." "Gaano po kalakas?" Napatingin ito sa malayo. "Kayang baguhin ang kapalaran ng isang tao." Nanlaki ang mga mata ni Lina. "Talaga? Ngunit hindi palaging para sa mabuti." Biglang natahimik ang dalaga. Naalala niya ang mga kwento tungkol sa sinaunang pamayanang bumagsak dahil sa kasakiman. At ngayon ay nauunawaan niya kung bakit mahalagang makarating sila roon bago si Don Ricardo. Pagsapit ng dapit hapon ay narating nila ang isang maliit na ilog. Malamig at malinaw ang tubig. Nagpasya silang magpalipas ng gabi roon. Habang abala ang lahat sa paghahanda ng kanilang matutuluyan, napansin ni Tatay Eman na muli na namang nagliliwanag ang mahiwagang bote. Mabilis niya itong inilabas. Nagulat siya
nang makitang gumagalaw ang simbolo ng gintong landas. Unti-unti itong nagbago. At maya-maya ay lumitaw ang isang bagong simbolo. Isang bundok, may 3 tuktok. At sa gitna nito ay may kumikislap na bituin. Lumapit si Elena. At nang makita ang simbolo ay nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi maaari. Bulong nito. Ano po iyon? Tanong ni Joel. Naging seryoso ang mukha ng matanda. Ang 3 bantay. 3 bantay? Tumango si Elena. Iyan ang unang pagsubok bago marating ang lambak ng liwanag. Tahimik ang lahat. Wala pang nakararating sa lambak nang hindi dumaraan doon. Napalunok si Lina. Ano pong klaseng pagsubok? Huminga ng malalim si Elena. Pagkatapos ay marahan itong sumagot. Pagsubok ng puso. Kinagabihan ay mahimbing na natulog sina Joel at Lina. Maging si Aling Rosa ay nakatulog agad dahil sa pagod. Ngunit si Tatay Eman ay hindi mapakali. Nakaupo siya malapit sa ilog. Pinagmamasdan ang refleksyon ng buwan sa tubig. Maya-maya ay lumapit si Elena. Iniisip mo na naman ang darating, sabi nito. Tumango siya. Oo, tahimik silang dalawa. Pagkatapos ay nagsalita ang matanda. May nais akong sabihin sa iyo. Napatingin si Tatay Eman. May kaugnayan ba ito sa bote? Tumango si Elena. May isang bagay na hindi ko pa nasasabi. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tatay Eman. Ano iyon? Huminga ng malalim ang matanda. At saka nito sinabi ang lihim na matagal nitong itinago. Ang bawat tagapagdala ng bote ay may isang huling tungkulin. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Anong tungkulin? Tahimik si Elena. Parang nahihirapan itong sabihin ang katotohanan. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanyang mga mata. Diretso, matapat, at puno ng lungkot. Kapag natagpuan na ang pinagmulan ng kapangyarihan, mahina nitong sabi. Kailangang may magsakripisyo. Biglang natahimik ang paligid. Tanging lagaslas ng ilog ang maririnig. Naramdaman ni Tatay Eman ang malamig na hangin. At sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng takot na higit pa sa anumang naranasan niya noon. Sakripisyo? Mahina niyang tanong. Tumango si Elena. At bago pa siya makapagsalita muli, biglang nagliwanag ng napakalakas ang mahiwagang bote. Kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang tinig ng tagapagbantay. Ang unang bantay ay naghihintay. At ang pagsubok ay magsisimula sa pagsikat ng araw. Pagkatapos ay naglaho ang liwanag. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit wala nang sinuman ang makakatulog nang mahimbing matapos marinig ang mensaheng iyon. Sapagkat sa susunod na araw, haharapin nila ang unang pagsubok ng kabundukan. At doon magsisimulang mabunyag ang mga lihim na matagal nang nakatago sa puso ng bawat isa. Matapos ang maraming pagsubok sa lambak ng liwanag, narating ni Tatay Eman ang sinaunang dambana na pinagmumulan ng kapangyarihan ng mahiwagang bote. Kasabay nito ay dumating rin si Don Ricardo at ang kanyang mga tauhan. Sa gitna ng dambana ay lumitaw ang isang napakaliwanag na kristal na naglalaman ng pinagmulan ng kapangyarihan. Nagkaroon ng pagkakataon si Don Ricardo na kunin ito. Ngunit nang subukan niyang angkinin ang kapangyarihan para sa sarili,
nagsimulang magdilim ang buong lambak. Umihip ang malalakas na hangin. Nyanig ng lindol ang paligid. At unti-unting bumalik ang sinaunang kapahamakang minsang sumira sa lumang pamayanan. Sa kabilang banda, pinili ni Tatay Eman ang kabutihan kaysa pansariling kapakinabangan. Sa halip na hilingin ang kayamanan o kapangyarihan, hiniling niya na maging ligtas ang kanyang pamilya, ang baryo at ang lahat ng tao. Dahil sa kanyang sakripisyo at dalisay na puso, nagliwanag ng napakalakas ang kristal. Unti-unting nawala ang kapangyarihan ng bote. Naglaho ang lahat ng tukso. Nagwakas ang kapangyarihang maaaring abusuhin ng tao. At kasabay nito ay tuluyang natalo ang kadilimang dala ng kasakiman. Nagsisi si Don Ricardo sa lahat ng kanyang nagawa. Humingi siya ng tawad sa mga taong kanyang nasaktan. Ginamit niya ang kanyang kayamanan upang makatulong sa baryo at maituwid ang kanyang mga pagkakamali. Pagbalik ni na Tatay Eman sa kanilang tahanan, wala na ang mahiwagang bote. Ngunit kapalit nito ay nagkaroon ng tunay na kasaganaan ang kanilang komunidad. Nagkaroon ng paaralan. Nagkaroon ng klinika. Naging masagana ang mga bukid. Nagkaisa ang mga tao. At si Lina ay naging isang mahusay na guro na nagturo sa mga batang nangangarap. Si Joel naman ay naging matagumpay na magsasaka na tumulong sa maraming pamilya. Samantala, si Tatay Eman at Aling Rosa ay namuhay ng payapa at masaya. Hindi sila naging pinakamayamang tao sa lalawigan. Ngunit sila ang naging isa sa pinakamamahal at nirerespetong pamilya sa kanilang lugar. At hanggang sa kanyang pagtanda, isang aral ang palaging sinasabi ni Tatay Eman sa mga kabataan. Ang biyaya ay hindi sinusukat sa dami ng iyong pag-aari. Ang tunay na biyaya ay ang kabutihang na ibabahagi mo sa iba. Wakas.